kababayan, kumusta? Mapagpalang araw nga pala sa ating lahat. And of course, magandang buhay o sa ating lahat mga kababayan. Abay, kilala nyo na mga kababayan kung sino namang ito nag-iingay na naman sa inyong mga cellphone at saka sa inyong mga TV. Si Sir Ivan na naman mga kababayan, ang pinakabulol na vlogger sa mundo ng YouTube. Pero masarap pong magmahal yan. At saka nakapagpatanggal rin ng stress. At saka nakapagpaganda rin ang inyong mga mukha. Bakit? Eh siyempre alam nyo yan mga kababayan. Kasi ang lagi hong ini-advise ng ating mga eksperto at saka ng ating mga doktor na yung laughter is the best medicine. Kaya nga pinapatawa kayo araw-araw ni Sir Ivan mga kababayan. Kasi gusto ko, ang mga viewers ko dito ay healthy ho lahat. Saka good job nga pala sa atin. Ay, alam nyo mga kababayan, eh siyempre ngayong araw, meron akong itatanong sa inyo. Sino ho ba dito ang lumuluha while nanood ho sa inaugurasyon ni PBBM? Ay, alam niyo mga kababayan, abay touch na touch si Sir Ivan. Eh talagang tumuloy yung luha ko kanina. Hindi ko mapigilan. Bakit? Eh talagang feeling ko kasi mga kababayan talagang proud na proud ako bilang Pilipino. At saka feel ko ho talagang yung program. At saka alam niyo mga kababayan, from the start of the program hanggang sa matapos ho ito, abay everything ho napaka-smooth talaga yung program mga kababayan. Napaka-smooth, well organized, maganda yung mga song choices nila. Siya nga pala isa nga pala sa nagpatindig sa aking balahibo mga kababayan ay yung kanta na Pilipinas Kong Mahal. Agree ba kayo sa akin? Alam niyo mga kababayan, yung kanta na yan, yung Pilipinas Kong Mahal, matagal ko nang hindi narinig yan eh. Yes, honestly, matagal ko hindi narinig yan. Siguro nasa mga 20 years. Mga 20 years siguro mga kababayan. At saka kanina na lang ho bumalik yung ang aking alaala sa kabataan ko. Kasi narinig ko yung Pilipinas Kong Mahal mga kababayan. At saka napaganda ho ng style ng pagkanta nila kanina. Medyo iniba nila ng konti yung pag-style ng pagkanta. Kasi napaganda talaga. Fit na fit ho sa inaugurasyon ni PBBM. Abay, parang na-remember ni Sir Ivan makababayan sa akin yung elementary days ko at saka yung high school. Narinig ko ba yung pag high school? Nakalimutan ko lang. Basta matagal kong hindi narinig yung kanta na yan mga kababayan. At saka good job nga pala sa kumanta nun kanina, yung choir kanina. Maganda talaga approve na approve kay Sir Ivan yun. So mga kababayan, siya nga, unang-una sa lahat, gusto ko munang pasalamatan rin yung ating kapulisan at saka yung ating mga security. At saka maganda, good job sa inyo sir, kasi ngayong araw talagang answered prayers yan eh. At saka wala hong nangyayari sa walang kapahamakan at saka walang mga kaguluhan na nangyayari during sa inaugurasyon ni PBBM. At saka good job, salute si Sir Ivan sa inyo. At saka lahat po mga 31 million ho na niniwala kay PBBM, lahat ng mga BBM supporters, mga Marcos loyalists, salute talaga sa lahat ng mga kapulisan ho na andun lahat. Well organized talagang maganda yung siya nga pala yung mga organizers din. Pasalamatan rin natin mga kababayan yung mga organizers. Maganda talaga pagka-set nila pagka-set up nila Simula nung pagkanta ni Miss Tony Gonzaga. Talagang alam niyo mga kababayan, talagang sa akin, number one choice para sa akin si Tony Gonzaga na kakanta ho sa Lupang Hinirang. Kasi bagay sa kanyang boses mga kababayan. At saka alam nyo, yung the way siya kumanta kanina, yung version niya sa Lupang Hinirang, yung original ho na style. Kasi alam nyo mga kababayan, di ba minsan may marinig tayo pagkakantahin yung Lupang Hinirang, inaiba ng konti yung pagkanta, lalong-lalo na pag mga celebrity ang kumanta mga kababayan at saka yung mga sikat na mga singer, medyo iniiba nila ng konti yan Pero sa kay Tony Gonzaga ganina ay maganda talaga mga kababayan, original na original. At saka feel mo na bilang Pilipino talaga ganun yung pagkanta ganina naluha tuloy si Sir Ivan. Maganda mga kababayan. Hanggang ho sa pag-speech ni PBBM at saka darating tayo dyan. Konti lang naman ito mga kababayan. Ngayon, may napansin si Sir Ivan mga kababayan. Ito ang pinakauna kong napansin. Abay, ang ganda ng tita ko. Yung tita ko mga kababayan, napakaganda. Si Tita Senator Amy Marcos. Ang ganda mga kababayan. Celebrity, tita ko yan Ay, tita natin yan. Alam niyo mga kababayan,
Dito ako mas humanga kay Senator Amy Marcos. Bakit? Siya pala nagdisenyo mga kababayan. Siya pala nagdisenyo ng kanyang gown. Yes, ito ipakita ko yung yung balita mga kababayan. Ngayon ko lang nalaman siya pala nagdesign mga kababayan. Sabi na, bit-bit umano ni Senadora Amy Marcos, ang kanyang amang sa dating Pangulong at Ferdinand Marcos sa dinaluhan inaugurasyon. Feeling niya pala niya mga kababayan, while sa inaugurasyon, feeling niya parang kasama niya yung kanyang papa. Si late President Ferdinand Marcos Sr. So, balik tayo sa gown mga kababayan. Siya pala good job talaga kay Senator Amy Marcos maganda pagkagawa. At saka yung kay Madam Imelda Marcos, yung mga nag-design sa kanang mga gown kay Ma'am Irene, at saka sa mga anak ni PBBM, at saka kay First Lady Attorney Lisa Aranita. Maganda mga kababayan. So ngayon mga kababayan, punta naman tayo dito sa speech ni PBBM. Maganda talaga. Okay. Grabe. Talagang walang masabi si Sir Ivan. At saka alam nyo, may napansin ako kaagad. Alam nyo ba na nag-speech si PBBM? Ito, napahanga ang lahat. Bakit? Wala siyang script mga kababayan. Grabe si PBBM. Nag-speech kanina. Walang script, walang teleprompter, or walang kopya-kopya dyan sa harapan niyo. Wala talaga At saka nagsalita siya mga kababayan, straight na straight. Kung anong andito niya sa puso niya mga kababayan, sa isip niya, yun po ang sinasabi niya. Yun po ang napakaganda pag wala kang script. Kasi buong puso mo yan sinasabi. Talagang nandito kasi galing yan. At saka hindi mo na kailangan ng script. Parang kung may script kasi parang medyo kung ang nanalo siguro si Nanay Lenny nila, napakalaki siguro ng teleprompter dyan sa harapan. At saka maraming mga kopya yan Katulad kay Panot, ang daming kopya nun. At saka alam niyo mga kababayan, while nag-speech kanina si PBBM, ay alam nyo, parang nakita ko yung papa niya. Ikaboses niya kasi. At saka the same rin mga kababayan, while daw nag-speech noon si late President Ferdinand Marcos Sr., hindi rin daw nag-speech, nag-script doon. Wala daw siyang script. The same din kay PBBM. So talagang mga kababayan, parang nostalgia, no? Kung while nanood ako kanina sa pag-speech ni PBBM mga kababayan, parang si talaga yung nakikita ko doon, si late President Ferdinand Marcos Sr. Parang bumalik ako sa pagka 80s, yung 80s. At least na experience ko. Kasi noon, nung panahon ni Ferdinand Marcos Sr. mga kababayan, bata pa tayo Parang hindi natin, wala lang. Bata pa tayo Ngayon, nagkaisip na tayo, ganito pala. Siguro pagka-speech niya ni late President Ferdinand Marcos, while nanood tayo ganina kay PBBM. Good job kay PBBM mga kababayan. At saka alam niyo mga kababayan, meron akong ipapakita sa inyo na isang clipping isang clip kanina sa part sa kanyang speech kanina. Na-touch ako. Bakit? Alam nyo bakit? Kasi during doon sa pag-acknowledge niya kay Madam Imelda Marcos, yung First Lady in-acknowledge sa magbabayan. Sabi niya hindi daw siya mag-proceed kung hindi niya mabanggit si Madam Imelda Marcos. Doon ako mga kababayan, talagang tumaas yung tumaas yung balahibo ko. At saka naluho ako, maganda talaga. Talagang well-organized yung speech ni PBBM. Tsaka ipakita ko sa inyo mga kababayan, kunting clip na naman to bago tayo mag-proceed doon sa kabilang side naman na nangyayari. Kasi merong maraming nangyayari mga kababayan. Naglibot-libot si Sir Ivan kanina sa mga vloggers. Siyempre nagmasid-masid ako kasi may trabaho ako mga kababayan Pero nanood ako sa inaugurasyon kanina. While nagmasid-masid si Sir Ivan mga kababayan, meron akong balita, nasaghap na balita na hindi ibinalita lahat ng mga vlogger at saka sa mga media rin. Kaya dito ipapakita ko sa inyo mga kababayan kung anong mga nangyayari aside sa inaugurasyon. So before that, bago ito mag-proceed doon, meron akong ipapakita sa inyo na clip mga kababayan. Ito, let's watch this. Of course, First Lady Lisa Araneta and my children, Alexander, Sandro, Simon, and Vincent. I cannot proceed without a special greeting, of course, to the former First Lady Imelda Romualdez Marcos.
other distinguished guests, ladies and gentlemen, my friends, ang aking minamahal na mga kababayan, magandang tanghali po sa inyong lahat. This is a historic moment for us all. I feel it deep within me. You, the people, have spoken, and it is resounding. When my call for unity started to resonate with you, it did so because it echoed your yearnings, mirrored your sentiments, and expressed your hopes for family, for country, and for a better future. That is why it reverberated and amplified as it did, to deliver the biggest electoral mandate in the history of Philippine democracy. By your vote, you rejected the politics of division. I offended none of my rivals in this campaign. I listened instead to what they were saying. And I saw little incompatibility with my own ideas about jobs, fair wages, personal safety, and national strength, and ending want in a land of plenty. I believe that if we but focus on the work at hand and the work that will come to hand, we will go very far under my watch. You believe that too. At pinakinggan ko Yes, we ang believe. tinig ninyo na ang sinisigaw ay pagkakaisa, pagkakaisa, pagkakaisa. We will go farther together than against each other, pushing forward, not pulling each other back, out of fear, out of a misplaced sense of weakness. But we are the furthest from weak. The Filipino diaspora flourishes even in the most inhospitable climes, where they are valued for their quality. The changes we seek will benefit all and will shortchange no one. I was not the instrument of change. You were that. You made it happen. I am now. You picked me to be your servant, to enable changes to benefit all. I fully understand the gravity of the responsibility that you've put on my shoulders. I do not take it lightly, but I am ready for the task. I will need your help. I want to rely on it. But rest assured, I do not predicate success on the wide cooperation that's needed. I will get it done. I once knew a man who saw what little had been achieved since independence in a land of people with the greatest potential for achievement, and yet they were poor. But he got it done, sometimes with the needed support, sometimes without. So will it be with his son. You will get no excuses from me. Wow, ang ganda talaga ng speech mga kababayan. Kaya nga kanina mga kababayan, ibinalik-balik ko itong panunuorin. Ang ganda talaga matata si Sir Ivan doon. Para tayong nanonood ho mga kababayan, yung si late President Ferdinand Marcos Sr. yung nagsasalita. Agree ba kayo sa akin mga kababayan? Di ba kaboses na kaboses niya? Nostalgia talaga nostalgic talaga yung nangyayari kanina So nga mga kababayan, dahil nga talagang answered prayers ho na talagang successful ho ang event kanina mga kababayan, yung program ho, kasi walang nangyayari na kaguluhan. Andun lang sa kabilang kampo. Ito na ang pag-iusapan natin mga kababayan, kasi hindi to napansin ng iba. Hindi kasi ito pinag-usapan ng ibang kabilang mga kasamahan ng mga vloggers, kasi nakafocus lang ho sila sa nangyayari sa inaugurasyon mga kababayan. Anyway, andito si Sir Ivan nakikimarites tsaka nagmasid-masid yan sa mga gilid-gilid. So ngayon, alam nyo ba mga kababayan, marami ho nagprotesta kanina. Di ba sabi ko sa inyo na hindi kalayuan na marami talagang magprotestan yan ito mga naprotesta mga kababayan, alam naman natin na balita ho kanina. Ang hindi ho na balita mga kababayan, kung sino ho nagpasimuno ng nagprotesta.
Alam niyo mga kababayan, di ba sinabi ko na ho sa mga previous na mga vlogs natin na si Renato Reyes ay isa ho ito sa magpapasimono. Bakit? Siyempre, alam niyo naman yan pag mayroong malaking budget dyan, andyan ho lagi yan. Kaya nga mayroong mga gusto niya ng mga aktivista, mayroong mga rally, lagi namang andyan yan. Kaya nga kanina mga kababayan, hindi ho tayo nagkakamali. Si Renato Reyes talaga nagpasimuno mga kababayan. Tama, correct tama naman tayo. Tama ho ang hint ni mga ang tama ho ang ni Sir Ivan talaga ang magpasimuno nito si Renato Reyes. Tama talaga natawa ko kanina mga kababayan yung nakita ko sa balita doon sa isang tabloid. So okay Renato Reyes, parang marami kayo kanina. Siguro malaki yung bigayan dyan. Tama tayo mga kababayan. Pero ito pa mga kababayan, meron ding nagprotesta doon sa ibang bansa. Hindi naman kasi yan mawala mga kababayan kasi marami kasi mga anay ng lipunan. Ang iba nga yung mga virus na iba andun sa mga sa ibang bansa. Binalita ho ng GMA mga kababayan. Sabi dito, nagkilos protesta sa Times Square sa New York. Nitong Huwebes, Philippine Time, ang ilang grupo ng mga Pinoy para ipakita ang kanila pagtutol sa bagong administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Yung mga Filipino community daw mga kababayan doon sa New York City, ayaw daw sa Marcos admin kaya nagrally daw sila sa Times Square. Expected naman ho yan kasi marami kasi mga virus din dyan sa New York. Marami rin naman mga salot ng lipunan na andun sa New York. Nagliparan nga doon mga kababayan kasi ayaw na ayaw nila sa Pilipinas. Sana nga lang yung mga naiwan dyan sa Pilipinas, sumunod na rin kayo doon. Sumunod na kayo doon sa ibang bansa. Hindi naman kayo kailangan dyan sa Pilipinas Lalong-lalo na ikaw, Renato. Tama si Sir Ivan Alam ko ikaw yung magpapasimuno kasi andyan ka lagi kang present hinanap ko rin yung isa mga kababayan, yung sa anak bayan na isa yung babae, yung nagre-recruit ho ng NPA. Hindi ko nakita, hindi ko napansin. Si Renato lang. At saka yung isang mataba na babae, hindi ko kilala yon. Si Renato lang sikat-sikat kasi doon So ito mga kababayan, during ho sa inaugurasyon pa rin mga kababayan, alam nyo ba, ang mga damaso mga kababayan, hindi nawala. Bitter pa rin hanggang ngayon. Bakit kayo dala-dala nyo ang tarpaulin, luma to yung tarpaulin ho ni Lini at saka ni Kiko. Sabi nila, PMM para kay Lini. Ano ba yung PMM mga kababayan? Sabi nila, gobyernong tapat, angat buhay lahat. Hindi naman angat buhay tanga ang buhay nga hindi pa rin matanggap ng mga mga kababayan, ng mga Padre Damaso. Tatawagan ko lang silang Padre Damaso mga kababayan. Bakit? Para i-separate ho natin yung mga mababait ho. Kasi pag tatawagin ko silang mga pari ng Katoliko, madadamay kasi sila mga kababayan. Ang kasama lang naman dito yung mga anay lang ng lipunan naman yung mga salot ng lipunan. Kaya tatawagin ko silang Padre Damaso. Para masiparito. Kasi yung mga madre din ng mga salot, tawagin nating Madre di Cacao. Kasi pag ang term natin na pari lang at saka madre, maraming madadamay kasi mga kababayan. Kaya ganyan na lang na term. Padre? Di ba si Pope Francis ay nagpadala ng nag-greet ka kay PBBM. Di ba nag-greeting si Pope Francis mga kababayan? Nagpaabot siya bakit kaya nga itong mga pare na to itong mga damaso na to Di ba nanawagan ako kahapon mga kababayan sa last vlog ho natin na sana naman sundin na si Pope Francis na rumispito naman ng konti. At saka kahit mag-greetings naman kayo na congratulations sa ating bagong presidente, si Ferdinand Marcos Jr. Kahit ganun man lang, we wish you all the best. At saka ipag-pray ka namin. Ang gusto nila ipag-pray mga kababayan, si Lini pa rin sa kasikiko. Hindi pa rin ma-accept nila. Parang nasasaktan pa rin sa talaga mga kababayan At saka kung ako dito sa mga damaso mga kababayan, dapat sumuportahan lang sila sa government. Yan naman kasi dapat ang gawa. Wala naman silang magagawa dito Dapat suportahan na nila. Sinabi na nga yan ni PRD mga kababayan. Kanina ho na
na yung paalis na ho siya sa Malacanang. Di ba sabi niya, nanawagan siya sa mga mamang Pilipino kasi dapat suportahan natin si ang bago nating presidente, si PBBM, kasi kailangan daw natin kailangan natin ang kanyang tulong, or kailangan niya ang ating tulong. Nagbaliktad. Siyempre, kailangan tayo ni PBBM, mga kababayan. Kaya tutulungan natin si PBBM. Talagang full support tayo dito. Hayaan natin yung mga salot ng lipunan, hindi naman mawawala yung mga kababayan. Andyan naman ang lagi. Once na virusan ang kanilang mga utak, at saka nagka-ok-ok na rin yung mga utak nila, ganun talaga sila Hindi na sila magbabago Bakit? Sarado na kasi yung utak na, mga kababayan. Nauto kasi sila, nauto. Nauto ho ng mga financier nila dyan sa US, mga andon sa Vatican, or saan pa mga financier, or katulad ng financier ng Rappler. Rappler! Naalala kita, Rappler. Alam niyo, mga kababayan, while ho sa anigrasyon kanina, nagmasid-masid ako sa Rappler. Kasi nakapag-post pa rin sila ng article, mga kababayan. Nakapag-post pa rin sila. Ngayon, sa 4 na ito na post na, mga kababayan, itong post na sabi na President Ferdinand Marcos Jr. delivers a speech during the inauguration. After 30 minutes, meron na naman post sila. President Ferdinand Marcos Jr. along with his wife, Lisa Araneta. Yung ganun. Meron na naman post, mga kababayan, after 20 minutes, parang ganun Ferdinand Marcos Jr. takes oath beside his wife, Lisa Araneta Marcos Jr. During the inauguration. At saka lastly, meron naman post, mga kababayan, after mga 40 minutes to 45 minutes. Look, Vice President Sara Duterte raises the arm of President Ferdinand Marcos Jr. during the inauguration. Meron ba kayong napansin, mga kababayan? Meron ba kayong napansin? May napansin si Sir Ivan, mga kababayan. Merong nawala ho dito. Merong nawala. Correct me if I'm wrong. Inakapansin tayo kagad, mga kababayan Nawala ho dito ang the son of the late dictator. Nawala, mga kababayan. Nawala yung intro. Tinanggal na nila. Nagpakabait. Rappler, nagpakabait kayo Parang hindi bagay. Parang di ba? Alam ko kahapon si convicted Maria Ressa ninyo, di ba, sumipsip kay PBBM. Parang kinulat niya ang pangalan ni PBBM kasi gusto niya parang tulungan ni PBBM ang Rappler. Hindi mangyayari yan. Once na once nagiging anay ka talaga, hindi naman ka magiging ibon. Anay ka pa rin. So, bakit ka naman tutulungan? So ngayon, mga kababayan, tinanggal na ho nila. Kahit i-check nyo yung nila, yung mga articles na ngayon, nawala na yung the son of late dictator. Yung ganun, yung intro, nawala, mga kababayan. Buti na lang tinanggal At saka alam niyo, mga kababayan, merong posto kanina si Attorney Larry Gadon. Abay, natawa talaga ako 'Di ba pinag-usapan natin kahapon kasi 'di ba pina-shutdown na ho yung Rappler, mga kababayan, ng SAC. Siyempre, awan na. Rest in peace na yung Rappler. At saka ang tanong dito, mga kababayan, abay, sino daw ang isusunod? Yan. Sino daw ang sunod? Kasi rest in peace ng ABS-CBN Ganun na Ang Rappler, the second, nangyari na. Sino nasa tingin nyo, mga kababayan? Tatanungin ko kayo, sino ang next dito na ilagay natin sa in good place? Binanggit ko na yan kahapon. Bakit? Sinabi yan ni Attorney Larry Gadon. Sinabi yan ni Attorney Larry Gadon, mga kababayan, kung sino ang isusunod dito. At saka, magfo-focus kami doon. Sabi ng Rappler, mga kababayan, pinagtulong-tulungan daw ng mga vlogger pinagtulong-tulungan ho ng vlogger ang Rappler, kaya nagkaganon, merong mga masamang nangyayari daw. Ngayon, siyempre nag-usap-usap kami, mga vlogger, mga kababayan, yung mga sikat na mga vlogger. Si Sir Ivan, hindi naman ako sikat pero nakikichika lang ako sa kanila. So ngayon, mga kababayan, meron kaming tatargetin. Soon, malalaman nyo yan, tatargetin talaga namin yan. Kasi mapanira, mga kababayan. Mapanira yung mga captions nila. Hindi na yun pang reporter, hindi na yun pang journalism, pang vlogger na yun pang vlogger na talaga yun Nasaktan kami doon, mga kababayan. Si Attorney Larry Gadon, nasaktan rin doon. Nakikichikan ako kina Attorney Larry Gadon. Ito na naman ang target namin. So kung sino na sa isip niyo, mga kababayan, i-comment nyo naman sa baba sa comment section natin. I-comment nyo naman sa baba kung alam nyo kung sino ho. So ngayon, mga kababayan, forward naman tayo.
Dahil nga merong napansin na picture si Sir Ivan mga kababayan during sa inauguration ho. Marami kasing mga bitter diyan, yung mga salot ng lipunan, hindi pa rin ma-accept nila na maupo na ho si PBBM bilang ating presidente, official na ho. Ngayon, merong napansin na picture mga kababayan, ito ho, dahil mga bitter kayo, mga salot ng lipunan, mga ukok kayo, at saka mga may virus ang utak, ito ang para sa inyo, ito. Attorney Lisa mga kababayan, abay, ginanunan kayo tingnan nyo, ang cute nga nito ni Lisa Actually, waki naman nga picture yan kanina mga kababayan. Krinap ko lang, kasi ito ang ipapakita ko sa mga anti-Marcos dyan, saka sa mga dilawan. Ito ipapakita ni Sir Ivan, ito, ganunin kayo. Wala kayong magawa puro kayo paninira Pati nga yung sinuot ni Atty. Lisa mga kababayan, yung green color, yung apple green. Abay, di ba, pinaghahambing nila doon sa security. Yung parang, nakalimutan kong pangalan niya mga kababayan. Basta gamitin niya sa security, yung green color. Abay, hindi nila alam, mahal yon. Siyempre, Atty. Lisa yan First lady yan Alam nyo ba, bibili lang yan ng medyo hindi ganun ka. Alam nyo na. Siyempre, may pira. Araneta yan Araneta Marcos yan Siyempre, kahit ganun na, alam nyo na mga kababayan, si Atty. Lisa, napakasimpleng tao lang yan. Napaka-humble. Tsaka simple lang manamit niya mga kababayan, walang kaarte-arte yan. Kung hindi lang siguro sa mga event na mga malalaki, katulad ng inaugurasyon, or basta mga malaking event, si Atty. Lisa mga kababayan, nagsusuot lang yan ng mga simpleng damit lang. Ganon talaga yan si Atty. Lisa mga kababayan. Walang halong kartehan yan. Ganon ho yan. Talagang swerte tayo na siya rin ang first lady natin Abay, we are very proud talaga At saka kay PBBM, Ferdinand Marcos Jr., kay Sir Bongbong, abay, congratulations sir, congratulations. Saka we are proud talaga na ikaw ho ang nagiging presidente namin ngayon. At saka kay BP Inday Sara, we are very, very proud. At saka congratulations to both of you. At saka excited na ho ang mamayang Pilipino, ang mga BBM supporters, ang mga Marcos loyalists sa future ho ng ating bansa. Excited na. Lalo na ho si Sir Ivan. Siyempre, mga OFW kami mga OFW. Excited na ho. Isa pa, one time. Tingnan nyo mga dilawan, mga anti-Marcos. Ginanon kayo ni Atty. Lisa, So nga mga kababayan, nakalimutan kong i-shout out. Napasarap ang ating daldalan mga kababayan. Anyways, ayaw kong kalimutan ho ang ating pinakamamahal na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? At saka I'm hoping na nasa maayos ho tayo na kalagayan. At saka stay healthy lang ho tayo. Smile lang lagi kasama kay Sir Ivan para mawawala ho ang inyong mga stress sa buhay. Tatanggalin ho yan ni Sir Ivan. At saka shout out rin natin ang ating mga Marcos loyalists. Shout out din. At saka mga membro ho ng mga Iglesia ni Cristo, mga INC, ang mga membro rin ni Pastor Kibuloy, mga Kingdom of Jesus Christ, at saka ang El Shaddai. Maraming salamat sa pagsuporta dito sa ating channel. Of course, i-shoutout ko rin ang ating mga solid viewers dyan. At saka sa mga hindi ho nag-i-skip ng ads ni Sir Ivan. Maraming salamat sa pagsuporta dito sa ating channel. Siyempre, shoutout rin natin ang ating mga solid viewers at saka mga bagong viewers mga kababayan. Hi, and shout out to Sir Maki Cuero, watching from Paris, France. Hi, and shout out rin kay Ma'am Nora Tuvera from Riyadh, KSA. Shout out kay Sir Livy Naag. Shout out daw sa kanyang mahal na si Rowena Hernandez. Hi to Ma'am Gloria Santera from Bacoor, Cavite. Hi, and shout out rin kay Ma'am Julia De Vera. She's watching from Taiwan. Hi to Sir Willie Victorino. He is watching from Bicol. Shout out kay Ma'am Rosette Carpina from Rizal, Laguna. Shout out rin kay Sir Florante Sobrepina from Sacramento, California. And shout out rin kay Ma'am Dina Kagoyong from USA. Hi to Sir Hieronimo Balog from Jeddah, KSA. And of course, shout out rin kay Sir Joby Anadasi or Anadays. She's watching from Saipan. Yan, maraming salamat mga kababayan. Of course, kung nakaabot ka dito sa portion nito, sana man lang mga kababayan,
mag-like ho tayo dito sa ating video kasi malaking tulong ho yan mga kababayan. Once makakaroon ho yung video na ito na maraming likes, i-recommend ho to ni YouTube sa iba't ibang mga account na mayroong mga account na mga YouTube channel mga kababayan. At saka pwede na rin kung sa hindi pa ho nakapag-subscribe, libre naman po ang mag-subscribe mga kababayan. It takes only 1 second to press the subscribe button at saka i-click na rin ang notification bell. Then select ang all para unang-una ho kayo makita sa ma-notify ho kayo mga kababayan. Every time na mag-upload ho ng video si Sir Ivan, kayo po ang unang-unang makita ho nito kasi i-notify kayo mga kababayan. So maraming salamat mga kababayan, and don't forget to pray always, every day. Magpasalamat ho tayo kay Amang Diyos sa ating mga blessings na na-receive araw-araw at saka sa mga blessings po na hindi natin nakikita. Magpasalamat din tayo kay Amang Diyos mga kababayan. Very important ho ito. Magpasalamat tayo na hanggang ngayon nakahinga pa tayo mga kababayan. At saka binigyan rin tayo ng magandang buhay. At saka don't forget to pray always para sa ating kaligtasan at saka sa good health. I-pray natin yan kay Lord Jesus Christ mga kababayan. Huwag mo yang kalimutan. At saka maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama.